Chapter 9: Discipline, Counseling, and Exiting the Organization. Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying out. Stephen Covey. Strategic overview. The Hyatt brand has been known worldwide as a vision for quality training ground for future hotel managers. Thus, between 1993 and 1996, when 8 new deluxe hotels opened in Manila, Philippines, the pool of managers at the former Hyatt Regency Manila, one of the pioneer deluxe hotels in the country, was depleted. It is the favorite source of trained hotel managers and employees. Employee turnover during that period was high due to two reasons: the exodus of the best employee to other properties and the stringent process of regularizing employee. Sinasabi may dalawang rason sa pagpapalit ng empleyado. Una ay yung pinakamahusay na empleyado at sa iba pang properties ng company, at ang pangalawa ay dumadaan muna sa mahigpit na process ang isang empleyado bago ma-regular ito. Hyatt executives are highly esteemed around the world. Importance of discipline. Ang disiplina ang pinaka-importante sa ating industry. Nakakatulong ito upang maiwasan ang epekto nito sa isang workplace. Sabi nga nila, ang problema sa bahay ay huwag dadalhin sa trabaho dahil makaka-apekto ito sa iyo at sa workplace mo. Sa isang establishments, dapat magawa mo yung trabaho mo ng maayos dahil kung dadalhin mo ito sa oras ng trabaho, makaka-apekto ito sa iyo. Tayo bilang isang future hotelier, food attendant at iba pa, kilala tayo sa pagiging friendly at masiyahin upang matuwa ang ating customers. Paano na lang kung mainit ang ulo natin at dinala natin yun sa trabaho? Walang customers ang matutuwa sa ganun. At syempre tayo bilang empleyado, ayaw natin ma-disappoint ang customers natin. At dapat disiplinado tayo bilang isang nagtatrabaho sa ating industry dahil disiplina ang importanteng matututunan natin. Instilling discipline in the workplace has many benefits. A system of managing employee discipline in the workplace is important because of four main objectives. Dapat iwas-tuwid ang hindi ka nais-nais at nakakagambala o maling pag-uugali bilang empleyado. Pagpapadali o pagsasaayos sa bawat empleyado upang maging malikhain or productive sa trabaho. Dapat bilang empleyado, tayo ang magpo-promote kung ano ang mahalaga o importante sa kumpanya. Pagpo-promote ng kapayapaan at pagkakaisa sa isang kumpanya. Code of Discipline. Dito naman sa Code of Discipline, kung ang empleyado ay may mga karapatan na nakabatay sa mga batas ng kumpanya, sa mga patakaran na sinusunod sa pagtatrabaho. Ang employer naman ay mayroon ding mga karapatan upang malaman nila na maaaring asahan mula sa mga empleyado. Sa isang kumpanya, hindi maiwasan ang hindi pagkakaintindihan ng employees at employer dahil ang bawat isa ay may paniniwalaan kung ano ang mga karapatan ng bawat isa sa kanila. Karamihan sa mga establishments ay hindi mawawala yung manual and employees handbook para malaman nila ang bawat karapatan bilang empleyado at employer. Below are example of possible general principles which may be adopted by companies in drafting their own customized code of discipline. Una, mahalaga dito ay yung human development ng bawat isa upang mapalawak at mapaganda ang organisasyon sa kalayaan ng bawat isa. Pangalawa, bawat empleyado tinuturing na kasosyo sa negosyo at doon nakakatanggap ng benefits or reward ayon sa mga nagawa niya sa kumpanya. Pangatlo, kung mahalaga ang mga customers sa isang establishments, mahalaga din ang empleyado dahil kung wala sila, wala ding customers. Pang-apat, ang disiplina sa ating workplace ay mahalaga upang ma-achieve natin ang goal ng company or organization. Panglima, ang satisfied at masaya na empleyado sa workplace niya ay nasasabing tapat na empleyado. Pang-anim, ang mga policies and decision ay may kaugnayan sa disiplina ng employees ay masasabing makatarungan patas at walang salungat na interes sa trabaho. Pang-pito, rules of discipline ay dapat maging paraan upang maayos ang karapatan ng tao at pagpapanatili ng dignidad ng mga manggagawa o empleyado.
Pangwalo, the Code of Discipline applies to all. Kasunod, ang sistema ng pagdidisiplina ay kasama sa mission, vision, at value statement ng companies. Kasampu, bawat empleyado na nakagawa ng paglabag ay tinuturing na inosente hanggang sa mapatunayang magkasala talaga ito. Every employee is given due process. Kasunod ay ang isang empleyado ay maaari lamang matanggal sa trabaho kung may tama o makatakungang dahilan. Kasunod, the discipline process must be enforced cautiously but swiftly for justice to be served. Nagbibigay ang kumpanya ng proseso para sa feedback at apela ng mga empleyado. Ang isang management hanggat maaari gagawin ang lahat upang maibalik ang mga empleyadong lumabag sa rules and policies ng kumpanya. Ang individual o grupo at organisasyon ay may mga pangangailangan na dapat alam ng company. Ang pangangailangan ng bawat isa. Dapat ang mabigyan pansin ay ang organizational needs. Ang maging prioritize kaysa sa individual and group needs. Pinanatili at pinahalaga ng organisasyon ang komunikasyon at pagkakaiba ng bawat isa. Huli, management will put in place mechanics to institutional, positive, and proactive approaches to discipline. Listed below are the most common types of items found in Code of Discipline. General demeanor. First, confidentiality. Dapat lahat ng mga bagay na confidential sa company ay hindi dapat ipaalam sa publiko. Courtesy. Dapat ang lahat ay mapanatili ang kagandahang loob at respeto sa ibang tao sa anumang oras. Flexibility. Dapat bilang employees ay posible nating magawa ang lahat ng ating makakaya upang masatisfy yung employers at mga customers. Dapat maging flexible tayo sa mga bagay. Respect for the law. Bilang empleyado, dapat sumusunod tayo sa batas ng ating company. Preservation of the environment. Ang bawat empleyado ay alam ang maitutulong sa pagpapatupad ng mga environmental practices. Obedience. Bilang empleyado, dapat sundin ang mga utos ng mga nakakataas o may otoridad na tao sa isang kumpanya. Protocol. Bilang isang empleyado, dapat alam natin kung paano makipag-usap sa mga may authority sa company upang bigay respeto na din sa kanila. Hygiene and good grooming. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Dapat ma-observe natin o mapanatili yung tamang kalinisan sa katawan at maayos na pananamit, lalo na sa ating industry. Kailangan natin lalo ito dahil lagi tayong nakakasalamuha ng mga customers. Good housekeeping. Bawat empleyado ay dapat magawa ng ayos ang trabaho nila kahit sa lokasyon o department. Satisfactory work performance. Lahat ng empleyado ay na-expect ang bawat company na ma-maintain nila ang maayos nilang trabaho. Nagkakaroon sila ng satisfactory performance evaluation. Working hours, duty shifts. Bawat empleyado ay dapat alam nila kung ano ang duty shift nila buong linggo at buwan. Attendance. Ang bawat empleyado ay dapat nagre-report sa oras ng trabaho. Kung sakaling hindi makapasok, mahalagang mag-report sila bago sila umabsent upang hindi mabigyan ng notice ng kanyang supervisor. Punctuality. Bawat empleyado ay dapat mapanatili ang pagiging maagap at sa tamang oras pumapasok. Kung palagi ka namang late, maaaring mabigyan ka ng warning o notice ng supervisor. Overtime. Bilang empleyado ay may working limit lang tayo. Kung lalagpas ka sa limit na yun, ay may karapatan kang bayadan ng iyong overtime, undertime. At kung ikaw naman ay mag-undertime sa trabaho, mas maganda na humingi ka ng permission sa management or supervisor sa pag-undertime mo. Break time. Ang bawat empleyado ay may isang oras na lunch break at 15-minute na coffee break sa bawat shift niya sa trabaho. Communication. Standard phraseology. Bawat empleyado ay dapat gamitin ng mga prescribed standard upang sumagot ng mga telepono sa lahat ng oras, upang pag nagka-problema man ay madedetect agad ito. Welcome and casual greetings. Ang mga empleyado ng kumpanya ay dapat panatilihin ang pagbati sa customers at sa mga co-workers at employers. Ang mga malalaswa, bastos, unprofessional at kaugalian ng isang empleyado ay hindi pinahihintulutan sa kumpanya.
Written correspondence. Kung isang empleyado ay nabigyan ng memo ng kanilang supervisors, katrabaho o nasasakupan ng kumpanya at ng customers, at kung ganun pa man ay dapat ito ay maayos, magalang, tama at mga makatotohanan na detalye na napahintulutan at alam ng organisasyon o kumpanya. Telephone communication. Ginagamit ang telepono para lang sa mga official business use. Ang personal na tawag ay pinapayagan ngunit sa limitadong oras o kinakailangan lang. Kung makikipag-usap sa telepono ay hindi dapat kumakain o umiinom o paggawa ng kung ano-ano upang respeto na lang sa kausap. Pre-employment documents. Para naman sa mga pre-employment document ay kinakailangan application form, medical clearance, curriculum vitae, transcript of records, NBA clearance, police clearance, upang malaman ang background ng empleyado para na rin sa ikabubuti ng kumpanya. Reports, forms, and documents. Dapat lahat ng mga isusulat ay makatotohan at walang halong malisyosong salita. Grapevine. Ang empleyado ay hindi pinahintulutan na masali sa mga di kanais-nais na pag-uusap at huwag magtiwala. Sa halip, sa mga may alam, maniwala kaysa sa mga nakinig lang sa ibang tao. Email communication. Sa tuwing nakikipag-usap ang empleyado sa email ay dapat sundin ang e-commerce law. Text messaging. Kung gumagamit man ng cellphone bilang komunikasyon ay dapat sumunod pa rin sa telecommunication law. Ang pagte-text sa workplace o paggamit ng cellphone ay prohibited kahit pa sa official o may authority na nakatataas ay hindi allowed. Announcement. Kung magkakaroon man ng announcement sa bulletin board at kung saan man sa company, ay mache-check muna ito ng HR department at public relations department. Grievances. Ang mga hinaing ng bawat empleyado ay dapat masabi ng formal na komunikasyon sa HR department para sa tamang aksyon. Customer service, customer satisfaction ay mahalaga sa ating industry o kung saan pa man upang alam natin na nasatisfy ang customers at hindi ito mauwi sa complaints. Resourcefulness, bilang empleyado ay dapat maging resourceful tayo sa pagiging malikhain upang magawa natin ng maayos ang naatasan nating trabaho at mapalawak pa ang customer service. Privacy of customers, bilang empleyado dapat respetuhin natin ang privacy ng customers.